Ngayon, kanina, hinahanapan ako ni Ate Liza ng PowerPoint. So, naano rin naman yun, di ba may mga times na si Pastor Jess, kasi nag-uusap kami, minsan ano namin consider namin kung yung PowerPoint ba, minsan ba nakakatulong siya or minsan hindi na rin siya nakakatulong sa pagdaloy ng Holy Spirit. May ganun kaming thoughts and ngayon, tatry natin na okay lang ba? Sino pwedeng marunong magpatay? Ha? Screenshot ba yan? Okay, pati ito sana ito. Itong screen. Ayan. Sila isa talaga. Kanina yung nagmamap, naka-boots. Ngayon yung umaabot sa mataas, maliit. Okay. Patunay lang na hindi sa physical appearance yan, sa willingness yan. And, ganito. Gusto ko munang lumayo tayo sa PowerPoint. This Sunday lang naman. So, bear with me guys. Nag-experiment tayo to try new things. Kasi pag may new things, may new revelations. Amen po ba doon? Amen. And, kaya nga ayaw ko muna mag-PowerPoint kasi minsan, yung mga point, wala namang power. Tapos ayaw ko gumamit ng slides. Bakit? Wordplay, no? Ayaw ko gumamit ng slides kasi minsan, yung mga nasa loob ng slides, nagsaslides lang din out of our mind and the heart. So this time, gusto ng Holy Spirit, in-impress lang sa akin ng Lord, na i-draw yung attention nyo 100% sa salita ng Diyos. Payag ba kayo doon? Baka hindi kayo payag. Okay lang ba? Okay lang? Okay, so simulan na natin. Minsan ba naisip nyo kung bakit, wait lang, tanong ko muna kung sino yung pinaka matanda dito, bukod sa akin. 27. Ayan, 27. Wala na mas mataas? Wala na, no? Pinakamababa, pinakamabata. Inini. Okay. So basically, safe na medyo mag-uusap tayo ng medyo mature sa nakasanayan. Okay lang ba? Okay, may tanong ako sa inyo. Dito tayo magsisimula. Minsan ba naisip nyo or natanong nyo sa sarili nyo, bakit kaya yung buhay parang nakakapagod talaga siya? Gumanda man yung buhay mo, pumangit man ang buhay mo, pareho nakakapagod. Minsan ba naisip nyo yun? Parang, yan yung gusto ko. May nag-respond, ibig sabihin, nakuha ko yung attention nyo. Minsan parang, we keep chasing things after things, people after people. May kanin pa ako sa bibig, Wait lang, nunukin ko lang. People after people, yung mga struggle ng mga naka-brace, People after people, goals after goals. Tapos alam mo yun, parang unending. Alam mo yun, pag naabot mo na yung isang bagay, tapos you keep asking for more pa rin naman. Parang walang katapusan. Naisip nyo ba, parang, bakit kayo nakakapagod ng buhay? Pwede naman siguro, chill lang, relax lang. Alam mo yun, yung walang patutunayan. Di ba narinig ko kanina, sobrang perfect ng na to. Gusto ko i-congratulate yung mga nakagraduate kasi isa rin si MJ sa mga hindi graduate. Kasi yun nga, pinag-aral ako, inatupag ko Dota din. Yan. Pero umabot naman, at least, to be good, to be fair to myself, umabot naman ako ng 3 taon. Yung 4th year, yun na, hindi na pumasok. Yan. So, kinukongratulate ko si Ate Ana, si Ate Casey, and yung mga upcoming pa, sila Elizabeth, sila CJ, sila Joshua. And congratulations sa inyo kasi it takes too much commitment talaga sa pag-aaral. Ako doon ako parang mahina yung mag-commit sa isang bagay ng matagal na panahon. And, di ko naman sinisiraan yung education system ng Pilipinas, pero ang haba masyado. Ang daming nasasayang na panahon. Pero, anyways, okay. Di ba yun, naisip niyo ba yun? Minsan parang hindi natatapos yung buhay, nakakapagod. Amen ba doon? Amen ba doon, Ana? Amen. Di ba? Ito na mo. Ito mo si Ate Ana, gagraduate to. Supposed to be, dapat si Ate Ana medyo feel relief na siya, relax na. Pero siya yung unang sumasagot na pagod pa rin siya kahit tapos na. Bakit kaya ganun ang buhay? Natanong niyo ba minsan,
Or natanong nyo ba sa Lord? Or hinanap nyo ba yung kasagutan sa Bible? Okay. Ang dahilan bakit ganyan yung pakiramdam natin, actually hindi lang kayo, pati ako, pati lahat ng mga tao na nasa labas. Kasi life is supposed to be that way. Natalsik talaga na kanina. Ganun talaga dapat ang buhay. Parang unfair, no? Pero kasi, babalik tayo, magta-time travel tayo, nakukuha ko pa rin ba yung attention nyo? Okay. Nakakuha ng ng tumatalsik na kanin yung attention nyo eh. Praise be to God. Nung panahon nila Adan at Eva, bago pa yung disobedience, which is, ano yung disobedience nila? Pinakaunang disobedience ng tao. Yung kinain nila yung prutas na binili ng Diyos na wag. Pero, guys, before the obedience, Adam and Eve had all they need. Nilagay ng Lord si Adan at si Eva sa Garden of Eden. Lahat ng pangangailangan nila nandun. Pagkain, hindi nga nila kailangan magtrabaho. Ang binigay lang na task ng Panginoon kay Adan, pangalanan mo, i-govern mo lang sila, i-manage mo lang. Pero wala talagang actual trabaho, walang actual work. Talagang living in the paradise, yun talaga yung pinaka-meaning ng living in the paradise, yung sitwasyon ni Adan at Eva nung bago nung disobedience. Lahat ng pangangailangan nila, nasa kanila. Lahat, pagkain, hindi nga nila kailangan ng damit eh. Pagmamahal, companion, kaya nga binigyan ng Lord si Adan ng babae to have a companion. Lahat ng pangangailangan nila doon, social, physical, emotional, lahat ng kailangan nila, nasa harapan nila at hindi na nila kailangan magtrabaho. Pero nagbago ang lahat in a blip, parang snap ni Thanos nung kinain nila yung prutas na sabi ng Lord, huwag. Kasi malalaman nila yung tama at mali. Alam niyo, may personal ako sa inyo. Hindi naman to di ko sinasabi sa inyo na paniwalaan niyo to. Pero gusto kong pag-isipan niyo to even after this preaching. I always felt like na knowing or claiming that you know what is good and what is right is wrong. Parang it feels wrong na parang yung nagmamalaki ka na alam mo yung good, alam mo yung bad. Yung alam mo yung mabuti para sa'yo, alam mo yung hindi mabuti para sa'yo. Ganun yung pakiramdam ko all this time. And nag-aantay lang ako ng kasagutan ng Lord, pero tanong ko yun, Lord, bakit ganun? Parang feeling ko, pag nalalaman ko kung ano yung good and bad, parang feeling ko, parang hindi siya tama. Parang, alam mo yun, pero di ba sa nakasanayan, ito na naman si MJ, nagsasabi na naman ng mga hindi nakasanayan, pero di ba sa nakasanayan is, dapat, alam mo yung tama at mali. Amen ba? Okay, for 100 pesos, ano yung title ng preaching ni Kuya MJ last time? Unang makakuha ng mic. Mike. Absolute design. Okay, 100 pesos. Okay. For 100 pesos, bibili, kasi bibili ako ng part ng memory nyo. Kasi maalala nyo na si KMJ, nagpapagames na lang ng 100 pesos. So next time, tatandaan nyo yung title ha. Diba, balik tayo doon sa absolute design. Di ba sinabi natin na there are absolutes, there are good and there are bad. Merong right and merong wrong. Pero all this time, I keep asking myself, anong benefit ng malaman yung good and bad? Parang, alam mo yun, parang, yun nga, yung, di ko maano sa inyo, pero parang may mali doon sa konsepto na yun. And, dito ako sinagot ng Panginoong Diyos. Nung kinain na ni Adan at Eva yung prutas, anong naging consequence? Ano? Yung pinaka-initial consequence, ano yung initial consequence? Hindi pa nga nila kinain, alam na nila yung consequence, ano yun? Yung sinabi ng ahas. Magiging katulad sila ng Diyos at malalaman nila yung mabuti at masama. So ibig sabihin pala, bago pala nila kainin yun, hindi nila alam kung ano yung good and bad. Pero they are living in perfect harmony. Narinig niyo to kay Pastor Jess. Hindi nila alam kung ano yung tama at mali, pero nabubuhay sila sa harmony and peaceful life na dinesign ng Lord.
Bakit kaya? Bakit kaya kung kailan nalaman mo na yung good and bad, doon na nagkandaletse-letse yung buhay nila. Doon na sila napalayas. Kasi ito sana ma-absorb nyo to ng sobra. After malaman ni Adan at Eva, yung tama at mali, sinabi nga, mismo ang Diyos ang nagsabi, paano to? Nangyari, yung mga tao, magiging katulad na natin sila. So talagang, yung knowing what is good and what is right, deciding for yourself what is good and right, dapat pala trabaho ng Diyos yun. Doon nagalit ang Lord yung nalaman na ng tao yung tama at mali. Kasi, bakit? Unfair naman ng Lord. Ano naman sila? Tumalino lang naman sila. Hindi. Kasi, the moment that you claim na alam mo na yung tama at yung hindi tama para sa sarili mo, magmamalaki ka na. Andiyan na yung nagde-decide ka na para sa sarili mo. Meron pa nga tayong legal age na pag sinabing 18 years old ka na, meron ka ng power over your decisions. Pwedeng nangingialam yung mga parents mo, pero ultimately, ikaw pa rin yung nagde-decide. Di ba may ganon? Pero alam mo yun, knowing what is good, hindi pala. Claiming to know what is good and bad, may burden siyang kasama. Ayun na yung pinalaya sila sa alis na lang kayo sa Garden of Eden. Kasi, supposed to be yung Garden of Eden, before disobedience, talagang, nakadesign yun para mabuhay sila doon ng habang buhay And doon, baka nga doon na dumami yung tao within the Garden of Eden, living in harmony, living in peace, walang war, walang sakit. And di ba, after nun, bago sila palayasin, nag-curse pa ang Lord na hindi mura. Pero nagsabi ang Lord na, ikaw babae, dahil sa disobedience mo, masasaktan ka sa panganganak, sobrang sakit, hindi mako-compare sa kahit anong sakit. Ang sakit, no? Ang hirap maging babae. Lagi ko yan sinasabi sa asawa ko kay Ate Ilu niya. Ang hirap pala maging babae, buti na lang naging lalaki ako. Pero at the same time, yung lalaki, binigyan rin ng curse. Ikaw lalaki, habang buhay kang magtatrabaho para ipakain sa iyong pamilya, sa iyong mga anak at sa iyong asawa. So, the moment that they knew what is good and what is right, doon na dumalo yung burden. And so, God has given people the law. Excuse po. Nakakasunod pa ba? With the help of the Holy Spirit, ma-absorb natin ito ng fully kasi sobrang ganda na ito. And so, God has given people the law. Bakit kaya binigyan pa ng Lord through Moses ang tao ng 10 Commandments? Alam naman ng tao yung good and bad. Alam na ng tao Bakit kailangan na ng batas? Kasi nga, the moment na nalaman ng tao kung ano yung tama at mali, nagkaroon na rin na siya ng sariling standard kung ano yung tama at ano yung mali. Nagigets nyo? Okay. So, all this time, yung sinasabi ko palang knowing what's good and what's right, what's bad, form pala siya ng pagmamalaki sa Diyos. Rebellion. Alam mo yung, magpe-pray ka, Lord, hirap na hirap ako sa school ko. Pwede bang pa-enroll mo na lang ako sa malapit, dito na lang sa Olivares College or di kaya sa school ni Ate Princess, Universal College. Kaya lang, Lord, ang mahal Malaki yung tuition Alam mo yun, parang ikaw na yung nagsasuggest sa Lord kung ano yung mas maganda kaysa sa'yo. Mas maganda, Lord, sa Universal College kasi sa PUP, ang layo. Ang layo. Doon ka pa sa Santa Mesa na papunta. Si Ate Elizabeth, saan ka ba nagpunta? Santa Mesa din. Kaisip ko pala kita. So, ganun din nangyari sa akin actually. Ang gusto ko sanang course is psychology or broadcom. Pero dahil wala na slot, napunta ako sa business ad na hindi ko gusto. Ganyan. So, yun. And so, God has given people the law. So, yun nga, bakit may law? Kasi, the moment that they knew na they have the ability to know what's good and what's right, nagde-decide na rin nga sila kung ano yung good and right. Nagigets nyo, may good and bad. And, all this time, wag babasahin niyo yung Old Testament. Actually, ang sarap na ng buhay nung dumating si Jesus pero nung time nung Old Testament,
may mga times na talagang nagte-tremble sa takot ang bayan ng Israel sa Panginoong Diyos. Kasi may batas eh. May law eh. Kasama ng law is yung fear na every time na may magagawa akong labag sa law, may parusa. Ganun po yung senaryo. Later time na yung Israel nagmalaki sa Diyos eh. Pero nung mga unang-una yung panahon pa nila Moises, takot silang mangalunya. Kasi kapag nahuli kang nangangalunya ka, minsan papatayin ka, bibigay yung ari-arian mo dun sa origin. Ganon. Laging, pag may nadidisobey na law, may consequence. Then Jesus came. Eto na. Kuha kayo ng, wala tayong Bible eh. Buksan nyo sa phone nyo. Jesus. John 10:10. John chapter 10 verse 10. Mabilis na tayo, kalahati na agad tayo. John 10:10. Okay, nandyan na kayo? Kaya, CJ, wala kang phone? Wala. Okay, sige, basta lahat ng may phone, obligado. Si Kuya CJ lang yung exempted. Wala pa siyang phone. Aray ko. Hindi, magkakaroon din yan in Jesus' name. Kalooban ng Lord. John 10:10. Nandyan na ba kayo? Okay. Basahin ko Basahin nyo din. Basahin ko. Sabi dito, John 10:10, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose, sabi ni Jesus, is to give them a rich and satisfying life. Basahin pa natin sa ibang salin, sa NIV. Sabi dito, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So, one purpose kung bakit dumating si Jesus nung unang pagdating niya sa earth, hindi lang di ba, ang ultimate talaga purpose niya is yung iligtas tayo sa ating mga kasalanan, mamatay sa krus para tubusin yung mga kasalanan natin, mamatay siya para sa kalagayan natin. Pero isa pang purpose ng Lord is, I have come that they may have life and have it to the full. Di ba kayo kinikilig doon? Na dumating si Jesus para yung life mo maging full. Hindi lang full na punuin mo full in feast, full in lahat yung alam mo yung wala ka nang kakailanganin pa. Kasi sabi din sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. So the moment na tinuring mo ang Panginoong Jesus na yung shepherd, wala ka nang ibang nanaisin pa I shall not want And sa ibang salin, ito, advice ko sa inyo guys at pro tip, pag magbabasa kayo ng Bible, basahin niyo sa iba-ibang salin. Mas maganda siya kasi mas iba-iba, mas ano niyo yung katas, nakukuha niyo yung katas. Sa ibang salin, the Lord is my shepherd, I have all that I need. So, ibig sabihin, the moment na talagang pumasok si Jesus sa buhay mo, talagang lahat ng kailangan mo, nasa iyo na. And, ito ba, Kuya MJ, ito ba yung talagang literal na sasakyan na gusto ko, nasa akin na, yung bahay na gusto ko, nasa akin na, yung pera, yung ipon, yung magandang anak, yung mabait na asawa, nasa akin na. Ganun ba yung Kuya MJ? I have all that I need. Hindi po, ito po kasing verse na to, sinulat ni David, manner niya ng pagsasabi sa Diyos na, Lord, wala na akong ibang gusto, basta ikaw yung kasama ko. Ikaw yung shepherd ko. Hindi lang sana, nawa ay i-goal natin na yung pananampalataya ni Haring David, makuha natin. Kasi, alam niyo ba, sobrang glorious ng title ni Haring David. Si Haring David, mismo si Panginoong Diyos, si Yahweh, ang nagsabi na, itong si David, bago niya i-dethrone si Saul, yung nagpapasaway na si Saul, sabi niya, meron ako doon nakita, anak ni Jesse, si David. He is a man after my own heart. Sobrang glorious ang title na yun na walang ninanais si David, kundi ang puso ng Diyos, makuha niya ang puso ng Diyos. Makuha niya yung attention ng Diyos, makuha niya yung focus ng Diyos. Kasi that's how it should be. We spend our lives chasing things in vanity when we should only be chasing God. Kuya MJ,
Sinasuggest mo ba sa amin na wag na kaming mangarap, wag na kaming mag-aral, wag na kaming magpayaman, wag na kaming magtrabaho? Hindi po. Ang gusto lang ng Panginoon, ang gusto lang ng Panginoon, makuha mo yung puso niya. And after acquiring God's heart and yung winning God's heart, kahit wala ka nung kasasakyan, kahit wala ka nung love life ngayon, Lord, I have all that I need. Yun lang yung gustong makuha gustong sabihin sa atin ng Diyos nung sinabi niya na si David. Kasi in-appoint niya eh. Alam niyo yung sobrang special ni David kasi mismo ang Panginoong Diyos yung nag-appoint kay David. Si David nung time na yun is, nagtitinda pa sa tindahan nila, Teacher Mau, din, ibang David yun. Si David nun, nagpapastol pa, sobrang bata pa. Pero scouted na siya ng Lord. Talagang pinadala na lang si Samuel ba yung pinadala, di ba? Si Prophet Samuel na, di dun, anak ni Jesse, si David. A man after my own heart. Sobrang sarap kasi nung si David nung time na yun nga, nagpapastol pa lang, wala pang pera yun. Wala pang maraming kawal, wala pang kaharian. Pero in-appoint siya ng Lord kasi he is after the Lord's heart. And sinasabi ng Diyos ngayon, tama na, yung spending time to chase things, to chase people, to beg them na magstay. Hindi, stay ka, kailangan kita eh. Hindi maganda yon. Wala talaga yung sa design ng Lord. Yung magmamakaawa ka sa tao na gustong umalis. Kung gusto umalis, let them. Di ba? Kasi ikaw lang yung may... Si Casey, ganda ng ngiti eh. Oh. Kasi ikaw lang yung mabuburden. Ay, hatid pa eh. Okay. You don't need to convince or to beg people for them to stay. Kasi the right people, padadala ng Lord. Talagang kapag ayaw sa iyo, hindi lang to love life hindi lang to love life, pati yung mga group of friends na alam niyo yung parang distant na sa'yo, okay lang, let them. Ayaan nyo, kasi mahirap yung ikaw yung alam mo yung naghahabol when you should be chasing God. You chase people. Di ba? We should only be chasing God. Jesus Himself. Sabi sa Matthew 6:33, gasgas na, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ito literal na. Di ba kanina sinabi ko sa inyo, di ko kayo tinuturuan na tigilan mangarap, di ko kayo tinuturuan tumigil sa pag-aaral. Maganda yan, congratulations na nakapagtapos kayo. Pero, ito na, sabi sa Matthew 6:33, unahin mo ang Diyos, seek Him, go after His heart, and lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos. Minsan, may time lang na si Kuya MJ, medyo nag-hesitate na mag-testimony dito. Kasi alam mo yun, minsan kasi yung testimony, medyo nagiging overrated na. Alam mo yun, parang, minsan, na-save ako sa testimony ni Kuya MJ eh. Alam mo yun, parang na-still na yung glory ng Panginoon. Pero this time, magte-testimony ako para sa context na ito. Lagi kong sinasabi, dun pa sa ka-fellowship namin na ako wala akong trabaho. Wala akong trabaho talaga. Kung ano man yung pumapasok sa amin na income, yun yung tinrabaho namin dati. And I am confident to say na lahat yun hindi na namin tinatrabaho. Lahat ng pumapasok sa amin, monthly, weekly, daily, hindi ko na tinrabaho yun. Tinrabaho ng Diyos. Talagang ito personal testimony ko sa inyo. Kapag si Lord, yung puso ng Lord, yung talagang yung sinesik nyo with all your heart and yung obedience nyo sa lahat ng utos ng Panginoong Diyos, lahat talaga ng kailangan mong bibigyan ng Lord. Hindi po ito pagmamalaki. Talagang gusto ko po itong sabihin sa inyo kasi with all honesty and genuinely, gusto kong maranasan nyo din kung ano yung nararanasan ko. Hindi naman to yung ito yung ultimate life, hindi Pero gusto ko lang maranasan, kasi sobrang buti ng Diyos sa akin. Gusto ko rin maranasan nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Isa lang talaga yung sekreto, obedience talaga. Talagang pagsunod sa Lord. Kahit mahirap na, kahit medyo alanganin na sa schedule, kahit kulang na sa pamasahe,
Talagang ako, naniniwala ako, si Eds, malayo malarating na ito. Kasi may time nga, naririnig ko, wala nang pamasahe ito, pupunta pa rin ng church, magpo-practice. Kung ako noon, wala na, kalas-kalas na tayo, wala akong pamasahe. Maglalakad ako. Pero hindi eh. Hindi naman siya after us eh. She's after God's own heart. Ito sabi ng Lord, ito si Eds. She's after my own heart. Hindi lang si Eds, marami sa inyo, ng mga nagkasakripisyo kahit mahirap na, kahit pasuko na. Tuloy nyo lang guys. This is an encouragement na ito nga, itong buhay ko, ito'y hindi para ipagmalaki, ito'y buhay na patotoo na sinusustain ako ng Lord. Lahat ng pangangailangan namin binibigay ng Lord. Imagine, walang trabaho, may tatawag lang, sige po, pa-order po kami ng ganito. And salamat sa Lord, mga clients namin, walang maliligalig, lahat, ang bilis kausap, order, deliver. Minsan nga, yun nga, may time nga na, ito, namin, medyo struggle namin ni Ilo minsan is, yung, minsan nagigilty kami, alam mo yun, parang, wala tayong ginagawa, pero buhay tayo. Parang nakaka-guilty rin pala siya, yung, alam mo yung masyadong peaceful, parang minsan napapa-question ka, and remind kami ng Lord every time we doubt na kung tama ba yung ginagawa namin is, si Ate Ilunyo, ito kagabi lang, minsan pinag-aawain namin, minsan, share ko lang sa inyo, maliit lang naman siya, minsan, gabing-gabi na yan, ginagawa niya yung slides ni Papa kanina. Anong oras na kami nakatulog kagabi? 12:00 na, 1:00 na, nakapunta ng higaan. Sabi ko, pwede naman siguro yan, sa iba na lang. Kuha ka na lang ng task na yung akma sa'yo, pero hindi eh. All this time, yun pala yung trabaho namin, yung maglingkod sa Lord. Minsan kahit, minsan nagsasabay kasi, minsan, alam niyo naman pag newborn, malapit sa nanay, tatrabaho siya, magagawa ng projects. Minsan naalis pa ako, magdi-deliver ako, minsan may mga lakad din ako. Alam niyo, sobrang dali na lang naipasa eh. Pero Lord, hindi naman ako after sa kanila eh. After ako sa heart mo. Salamat sa Panginoon, tinuruan kami ng Lord talaga sa ganung bagay. Kasi, isa pa, personal testimony rin, when it comes to tithing, dati talaga, nung nagnenegosyo pa kami, nagkasalad pa kami, hindi talaga kami tapat. Ito, with confidence, sasabihin ko sa inyo kasi testimony to. Talagang may time na makakasunod kami, may time na, bawasan mo nga konti kasi panggagas natin. Alam mo yung kahit kumikita ka, hindi sumasapat. Kasi hindi ka after God's heart. And, ito, para matapos na tayo, it is God's heart that we should be after. Buksan natin yung Bible natin naman sa Acts 13 verse 22. Ito sobrang ganda na ito. Ito na ata yung yung sinabi ni Lord na si David. Acts 13:22. Ito na yung kung ako sinabihan ng Lord nito, sobrang kilig ko siguro. And after removing Saul, he made David their king. Ito God testified, mismong God, si Lord, ang nag-testified na concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. So, to be a man after God's heart is to do everything that God's want you to do. So, every time na nasusunod ka pa dahil yun ang gusto mo, hindi ka pa after God's heart. And guys, it is completely normal. Sa pananampalataya natin, talagang nahati pa tayo eh. Yung hindi pa talaga tayo fully sumusunod sa Lord. Kasi yun nga, may nag-aaral pa. Normal lang yan guys, pero there will be time na talagang parang mauunawaan nyo na lahat pala to, lahat ng achievements na to, doesn't mean anything kapag hindi ko kasama ang Lord. Talagang wala tong kabuluhan kapag hindi ko kinonsult sa Lord. Yung sinasabi sa Proverbs, share your plans with Him. Para alam mo yung talagang iba yung success na wala si Lord and success na kasama ang Lord. Sobrang fulfilling. Amen po ba? Amen. So tapos na tayo. Sabi sa conclusion ko,
Yung title pala nito is, kaya nga wala tayong ano, ito yung The Chase. Yun nga, yung, sabi sa conclusion ko, chasing everything but God is disobedience. Alam mo yun, yung lahat inahabol natin, yun nga, yung achievements, yung goals, yung titles, yung yung sa SM, yung ano ba yun, Han? Quota, yung sales, hinahabol natin lahat, pinakamaliliit na bagay, kahit yung ano, yung maliliit na bagay hinahabol natin, yung mga, Reels, ano yun? Mga deadlines. Okay, kala ko yung red lines, yung ano, yung trending na ano. Ay, ba yan? Yun, yung mga deadlines, lahat pinakamaliliit na bagay, kahit yung mismo sa mga laro natin, hinahabol natin yung quest. Pero yung puso ng Panginoon, hindi natin mahabol. This is a reminder, guys, na we should be seeking nothing but God. God's heart, God's own heart. Meron ba na-bless sa Lord, sa word ng Lord sa hapon na to? Salamat sa Panginoon, talagang nakuha ko naman ba yung ano niya, yung attention niya. Kasi minsan naintindihan ko na hindi ko talaga gift yung ano, yung preaching. And mas lalo akong nalilito kapag may sinusundan akong PowerPoint. Minsan nga yung point wala namang power.